May nakabinbing apela pala para sa executive clemency ang 5 sa mga inmate na tumistigo sa kamera kaugnay sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Dahil dito, naku-question tuloy ng ilang kongresista ang kanilang kredibilidad. May news to go si Tina Panganiban Perez. The ayes have it. The committee report on House Resolution number 105 is hereby approved. Tapos na ang report ng Committee on Justice ukol sa umunoy Bilibid drug trade at handa na raw itong isumite sa plenary session. Pero ayaw pa nila itong idetalye. Finding na merong proliferation of drugs and drug trading. Tapos meron kaming findings on involvement and accountabilities of authorities that has supervision and management and control over the New Bilibid prison. And then finally, yung legislative measures namin that we will propose. Hindi pa raw pwedeng ilabas ng House Committee on Justice sa publiko ang findings nito. Base raw kasi sa rules ng Kamara, kailangan pa muna itong maikalendaryo sa plenaryo. Gagawa raw ng sariling report ang minorya. Ang grupo naman ni Congressman Ed Selagman na diskubre na 5 sa 12 inmate na iniharap bilang testigo ay nag-a-apply para mabigyan ng executive clemency. Sina Engelberto Durano, Nonilo Arile, Jaime Pacho, Jojo Baligad at Vicente C. Posibleng ticket nila to freedom or clemency. Ayon sa Board of Pardons and Parole, malayo pa ang tatakbuhin ng application ng 5 inmates. Hiningi na raw ng board sa Bureau of Corrections ang karpeta o mga dokumento ng inmates at sa ngayon, wala pa raw bumabalik sa kanila. Pag-aaralan pa raw itong mabuti bago irekomenda sa Pangulo kung papayagan o hindi ang application for executive clemency. Si Congressman Gary Alejano ng Grupo Magdalo ang nanghingi ng detalyeng ito sa Board of Pardons and Parole. These witnesses are polluted witnesses. They are forced to testify because they're more concerned about their safety and comfort rather than on lying. Pwedeng gamitin kasi ito na reward sa kanila dahil nag-testify sila. Sabi ni Senator Laila De Lima, di dapat mabigyan ng executive clemency ang mga nasabing inmate. Kung i-grant yan, napaka-foul na yan. Hindi kontento sa immunity, kundi executive clemency pa. Sa isang text message, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi rin daw niya alam na may pending application for executive clemency ang 5 inmate. Pag-aaralan pa raw niya ito. Tina Panganiban Perez, GMA News. Kaugnay sa paghingi ng executive clemency ng 5 sa 12 inmate na tumistigo sa kamera, kasama natin ngayon sa studio si Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga, Howie. Okay, ang pag-uusapan natin itong sinasabing executive clemency application nitong 5 witnesses na inmate din sa Bilibid. Pero unang-una, ano bang ibig sabihin itong executive clemency? Ibig sabihin, pagpapatawad ba ito ng kasalanan? Well, yung mga kulong kasi merong pagkakataon na lumaya at mawala yung kanilang sentence. No? So itong pag-apply ng clemency ay tinatanggal na yung remaining ng kaparusahan. So, pwedeng apply para magamit naman sila maging productive citizens of our country. And usually, ano ba yung nagiging basehan ng clemency? Pag may maganda ka bang record of behavior sa loob ng Bilibid or mapawalang sala ka sa korte? Yung good behavior sa loob ng kulungan, tinitingnan lahat yan. Maging malaking basihan yan upang mabigyan ka ng pardon. At itong 5 na sinasabing may application for executive clemency, kayo nakaungkat nito, no? Tama po. Yung grupo nyo. Paano nyo nabalita? Paano kayo nagkaroon ng kutob na maaring meron silang application? Well, during the hearings, tinanong ko si Secretary Aguirre about possible application of clemency of these witnesses, dahil nabanggit niya na during the time of Secretary De Lima din, na si JB Sebastian baka merong arrangement between the Secretary and JB Sebastian. Kaya tinanong ko, meron bang pending application si JB Sebastian? Kaya nagkaroon po ko ng interest na tingnan lahat kung merong application itong mga witnesses sa Board of Pardons and Parole. So, you
inquired about all of the inmates All na of them. nag-testify, and ang lumitaw may 5 pala na may application. Out of 12, merong 5 merong pending applications for pardon. And you know about these kinds of systems dahil kayo mismo, naging preso kayo, no? For Tama 7 po. years. 7 years. Your former military officer, just briefly, bakit kayo nakulong? Well, we staged a protest against the administration of Gloria Macapagal Arroyo then. So, we were detained. We were filed case before the criminal court, rebellion and kudita. So nakulong po kami sa different detention centers sa PNP at saka sa Armed Forces. In other words, alam nyo yung condition sa loob ng preso at kinikwento nyo kanina sa akin off camera yung pressures, no? That the prison guards and prison authorities can bear on inmates. Yes, naintindihan po natin dahil naranasan po natin yan, no? Kunting higpit sa gate ng gwardiya o merong red alert, no? O i-raid kayo sa loob, alam namin yung feeling, no? Example lang ho, may dalang pagkain yung misis mo. Pag sinabing hindi pwedeng pumasok, kahit po nagmalayo ang pinanggalingan ng inyong pamilya, hindi talaga makakapasok. So alam natin na yung buhay mo, yung comfort mo ay depende sa prison officials. So, kumbaga, ang pinapalabas nyo ay there are various ways para ma-pressure itong mga tumestigo para magsabi ng hindi totoo. Well, yun nga po ang line of questioning ko doon sa mga nakakulong. Dahil ang issue dito, nagsisinungaling ka ba? Nagsasabi ka ba ng katotohanan at buong katotohanan? Ngayon sa akin, kung ako ay nakulong na, takot ba ako makulong? Hindi na ako. Kasi ang pagsisinungaling perjury, 6 months lang po yan, no? Maximum. Pero ako, I'm more concerned about my comfort, about my safety inside detention. At karamihan na po dyan, life sentence ang kaso dyan. So, kaya ko bang i-bargain itong safety and comfort sa pagsisinungaling? Kayang-kaya ko po magsinungaling. So, yun po yung aking line of questioning. Kung kaya kang ipitin ng gwardiya, at sinabi nga sa akin, how about the secretary? Kaya ka bang ipitin? Sabi niya, all the more, sir. Talagang kaya po kaming ipitin. Okay, but isn't there a way na ma-verify independently itong mga sinasabi nila? Kasi malalaking pera yung pinag-uusapan natin na sinasabi nila may inabot silang milyon, no? 1.5 million ang binabanggit, no, na amount kay dating Justice Secretary De Lima, no? Wouldn't there be a paper trail? So we're not reliant on just yung personal testimony, yung he said, no? Kasi it's going to be hard to tell kung ano talaga yung totoo dyan, eh. Meron na pong kasong final against Senator De Lima. Magandang venue yan para malaman ang katotohanan. Especially yung mga records ng CCTV, dapat makuha yan, yung visitor's log. Kasi importante po yan. Yung testimony nila, inabot kay Senator De Lima sa loob ng kubol ni JB Sebastian. So importante makita doon. Kung talagang pumunta siya doon, inabot ba, sinong kasama niya. No? And then, itong mga bank account numbers na sinabi ng mga witnesses, I believe narinig natin si DOJ Secretary Aguirre na nag-file na sila ng application request sa AMLAC. Maganda din na ito na maungkat. Ang sa akin po, napaka-importante itong malalaking trade ng drugs. Kasi naitanong ko po ito kung saan nanggaling ang bulto ng drugs. At sinabi ni JB Sebastian, and even in some budget hearings of the PDEA, DDB, sinasabi galing sa China. So, yung exchanges ng pera po dito napaka-importante at I believe yung cooperation ng AMLAC ay napaka-importante. Okay, so sa ngayon, yung mga nag-iimbestiga nito sa Kamara, hindi pa nakikita itong dokumento galing sa mga bangko via AMLAC at wala rin kayong nakikita pa na video footage na galing sa mga CCTV camera, no? So, wouldn't it be premature na sabihin na polluted na itong mga witness na to bago malaman kung talagang nagsasabi ng kung nagsisinungaling ba sila o hindi? Sa akin po kasi, ang akin ay mayroon po tayong mga sources of information. Alam ko po na hindi po ako naniniwala kay JB Sebastian na sinabi niya na he's willing to cooperate right from the start. Dahil matigas ang ulo niya, ayaw niya mag-cooperate. Na term na cooperate with DOJ. Pero ang pressure po ay nasa pamilya. At ang pamilya ay napagabag na rin. Ang sabi nga, yung aking information na receive is si De Lima lang naman ang habol
So ibigay mo na yan. Ang importante yung ating safety, ang ating security. Yun ang importante. Pwede na kayong magsinungaling. So, yun po ang aking basyan kung bakit So sinasabi may sources kayo na nagsasabing tinitreaten yung pamilya ng mga inmate na to? Yes, meron That's po a tayong... major allegation kasi Meron yun po nga, tayong I mean, nare-receive na information po dyan dahil ang mga inmates na ito, may mga pamilya din po ito. Of course. At meron din po tayong information galing sa loob. So, naririnig po nating information na ito. And we can't forget na shortly before itong testimony ni JB ay nagkaroon ng incident doon sa Bilibid kung saan siya nasaksak, no? He Tama was po. actually wounded and there were other people who were hurt in this incident. So hindi ito coincidence sa tingin niyo? Hindi po yan coincidence. Ako po ay naniniwala, of course, sabi ko nga, pati rin sa incident na yan, importante din ang CCTV recordings dyan. Dahil nung before the incident happened, sinabi po ng staff na napakahigpit na ng kanilang pag-implement ng rules and regulation doon. And with that arrangement na nandun yung staff, nandun yung guard, mag-session pa sila ng shabu. Wala rin sila na-recover nung inimbestigahan nila. So sa akin, kasama ito sa pressure kay JB Sebastian. Okay, so maglalabas na ng draft report itong komite, no? Nakita niyo na ba yung draft? Wala pa ho. Wala pang binibigay as much as I wanted to join the hearing, especially sa mga closed-door meeting. Hindi po ako miyembro ng Justice Committee, but I'm allowed to attend hearings of the committee. So have you heard about what could possibly be contained in the draft? Hindi pa po, pero yun lang isang narinig ko na they will not recommend for Prosecution of Senator De Lima. po. Okay. But parang bibigyan ng kredibilidad itong mga testimonya ng mga inmate whom you think are polluted witnesses. Yes, I still stand by my words na polluted yung mga witnesses. Kasi nga po, they have nothing to lose if they will cooperate with the DOJ. And they have everything to lose pag hindi po sila mag-cooperate. So, but on that basis, then no Bilibid inmate can be a credible witness on anything. Because pwede silang i-pressure, pwedeng i-pressure yung mga pamilya nila. So, it's useless to bring in anybody from Bilibid to testify. For me po, malaking issue po yung credibility. Kung ikaw po'y hawak na isang tao, may kalayaan ka bang magsalita? May kalayaan ka bang sabihin na sila ang may kasalanan? So, pero at the end of the day, nagkaroon na po ng hearing ito nung last Congress at kaya may proposal ng modernization of National Bilibid Prisons kasi nga sa issue ng drug sa loob ng kulungan. I believe existing po ang drug trade sa loob ng Bilibid at dapat po ma-address yan. Okay, tumungo naman tayo sa China dahil you've also been outspoken on foreign policy. Ano? Yes, sir. So nasa China na si Pangulong Duterte, medyo may kasama siyang malaking delegasyon doon. Ano sa tingin niyo dapat niyang tuunan ng pansin doon? Well, right from the start, medyo worrisome na for me yung kanyang shift from, United States, rough on the United States, and being open to China. Why? Because we have an existing dispute at West Philippine Sea. So conflict of interest po kaagad yan. So kung pupunta ka doon, may hingin ka something, may kapalit po yan. Hindi po pwedeng walang kapalit yan. Pero kung tatanungin niyo po ako kung anong hingin po natin doon, well, una po, importanteng erase din natin na nanalo po tayo sa arbitral tribunal. And then, dapat may kalayaan ng ating mangingisda na upang mangisda sa Scarborough Shoal. Pangalawa, dapat i-open din nating presidente yung issue ng drugs. Dahil karamihan po dito nahuhuli sa atin na malalaking laboratories ay Chinese nationals. And sa mga reports, not only doon sa hearings na nakuha natin, kundi pati na rin sa different agencies of government, tinuturo po ang China as the main source ng drugs sa ating bansa. So importante pong ma-erase doon because we know government will not admit to it. No? Yun ang mga underground operations, but it should be clearly raised and stated by the President. Okay, kasi what's emerging as a strategy is parang mas mabuti na yung maging kaibigan ng isang bully kaysa kalaban dahil kahit nagkaroon nga ng arbitral tribunal na desisyon, ano?
mukhang hindi naman susunod ang China. So ano naman ang leverage ng Pilipinas, no? At sinasabi nga ni Pangulong Duterte, baka hindi naman tayo talaga depensahan o tulungan ng Amerika rito dahil kinuha na nga yung Scarborough Shoal, wala naman ginawa yung Amerika eh. Kaya baka mas mabuti na yung makipagkaibigan na lang, baka pagbigyan tayo ng access para sa mga mangingisda doon sa mga fisheries and those kinds of things are possible concessions by China. Ganito po yan, hindi po ibig sabihin na ang option ho natin na makipag-usap at makipaggera. No, hindi po yan ang option. Dahil there are so many options on the table. Ngayon po, importante na hawakan po natin ang ruling dahil yun po ay nagpapakita na may legal na basihan ang bansa na mag-claim doon, especially it is within the EEZ ng ating bansa. Ngayon, ano pa bang ibang option? Pwede ho tayong mag-open, I also in favor of opening lines with China. Tama po, dapat kausapin na sila. But not at the expense of our long-time ally. No, hindi po pwedeng zero-sum game ito, -1 + 1. Dapat positive-sum game. 1 + 1, kasama po ang China, dapat yun po ang ating gawin. Dahil kung ako po yung bully, alam ko may kapatid kang malaki, ibinubuli pa rin kita, much more kung wala na yung malaki mong kapatid. No? Ang sa atin dito, kung lalo mong hahayaan, nahahawakan ka sa liig ng China, lalong mawawalan po tayo options later on na mag-claim ng issue na yan. No? Dahil at the end of the day, may interest po ang China. May interest din ang bansa. Dapat kailangan ma-marry po natin ito plus the interest also of other nations like the United States. Kailangan pong naibabalance natin. At the end of the day, importante yung ating interest. At ang ating sovereign rights over West Philippine Sea ay napaka-importante po. Okay, coming from an observer like you, ano ba sa tingin nyo yung foreign policy strategy ng Pangulo? No? Kasi yun nga, nakikipagkaibigan sa China, pero parang medyo maanghang yung mga salita niya tungkol sa Amerika at mismong kay Pangulong Obama. At parang una nating naririnig ito nung medyo napikon yung Pangulo, no? Dun sa mga maaring erase na mga human rights issues ni Pangulong Obama dun sa huling summit dito sa Southeast Asia. So, ito ba sa tingin nyo ay deliberate na rational na pinag-isipan na foreign policy strategy or something that was more kind of a knee-jerk reaction to something na maaring mangyari? Well, marami pong nagsasabing parang out of impulse ay sinabi ito ng presidente because napaka-importante sa kanya yung war on drugs. No? But for me, there are underlying reasons behind the actions of the president. Ang nakikita ko pa ito, this is in line with the demands of the Communist Party of the Philippines na dapat total pull-out ng US forces from the Philippines, even the removal of Western influence in the Philippines. So it plays along with the demands of the Communist Party of the Philippines na meron po tayong talks right now, and of course with China. And alam po ng Presidente na meron po tayong obligation before the International Declaration on Human Rights. So in order for them not to intervene in the internal affairs, kahit na may obligation po tayo, kailangan po itulak natin sila palabas. So, well, it could be deliberate, pero pagtitingnan mo po ay merong out of impulse. Okay, maraming salamat dun sa perspective on President Duterte's visit to China. Maraming salamat po. Thank you po. Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Thank you.